Morning, good morning mga hoods. Welcome back. May, um, ano, napansin nyo, may mga yung sa alis ah na karamihan ng mga karamihan ng mga statement na during the Senate inquiry. Ang sagot niya doon halos lahat ay hindi ko po alam at hindi ko matandaan. Dahil lumaki lang po ako sa farm at lahat na lang ng bagay ay lumaki sa farm. Ah, ano 'yun, hindi hindi siya kapani-paniwala 'no. Hindi siya kapani-paniwala at I think ano siya, hindi naman natin siya hinuhusgahan but based doon sa mga action na gano'n ay feeling talaga natin ay parang hindi naman talaga siya lumaki dito sa Philippines, no? Kasi nga, kung nabasa nyo yung nangyari dun sa isang executive, nabanggit ko nito dun sa mga previous videos ko, yung US ay actually, correct me if I'm wrong, pinasara nila yung Huawei office. Yung Huawei office ay pinasara nila because na na discover ng US. Of course ang US naman ay may mga high-tech na mga kagamitan yan to counter some spy activities na ginagawa sa kanila ng China. In fact nga may mga issues na yung isang fighter jet, 'di ba? Yung isang fighter jet na ginawa ng China allegedly, at sa allegedly yun hindi yun nabasa ko lang, allegedly ay na hack nila yung website ng I think NASA yata yung facilities yon ng US. Hack nila yon at doon ay isa sa nakuha nilang information ay yung ano no yung isa sa nakuha nilang information ay yung design ng fighter jet na yon. I'm not sure lang kung alin din yung fighter jet na allegedly ay nanakaw sa US at ginamit ng China as design din ng isang fighter jet nila. At actually yon, naging maingay yon at binibenta ng China yung fighter jet doon. Although nabasa ko rin doon sa news clip na yun ay yung fighter jet as compared doon sa mas mura kasi binibenta ng China. Of course, ng China naman ay as always ay mura nila yan mabibenta because nga unang-una ang dami kasi nilang tao, tapos yung manpower kasi nila doon ay mura kumpara doon sa manpower sa ibang bansa like the US. At the same time, yung of course may puhunan ka kasi doon sa mga scientists, engineers, designer, technician, etc. Manufacturer. May ka kasi doon. Meron ka expenses na hindi naging expenses ng China sa paggawa nun. Kasi babayaran mo yung talent na yun yung nag-isip nun, yung gumawa nun,
nagplano nun ay babayaran mo yon from the time na ginagawa pa lang yung project, di ba? So bayad na yon, ginagawa pa lang yung project, bayad na yon. So, planning pa lang, stage ay bayad na sila. So meaning yun yung hindi binayaran ng China because ano nga parang kinopya na lang nila yung nasa design ng ano. Madali nang gawin yun with the machinery they have at saka yung mga facilities ng China ay madali na nilang gawin yun kasi nga doon doon kilala yung China, di ba? Doon kilala ang China, tatak ng China yon yung mga pirated things, di ba? Like yung mga sapatos na Nike, Adidas at kung ano-ano pang mamahaling sapatos, di ba? Na nagagaya nila na halos kamukha ng original, halos kamukha ng original. Kasi normally, mapapansin mo naman sa ginamit na tela, sa ginamit na rubber, kasi yung commonly yung rubber nila pagka nakailang buwan na gamit mo, bibitaw na yung dikit, di ba? Or yung synthetic na rubber ay mag-pull off na yung nasa ibabaw, yung lamination niya ay nawawala na. Di ba ganun yung sa China So, notorious sila sa paggawa ng mga pirated. So, that's why kahit binibenta ng China yon at a lower cost, ay meron pang meron pang hesitation. May hesitation yung mga ibang bansa na maaring falsifikado yung ginagamit nila kasi yung yung US, alam naman natin na may mga testing yan na ginagawa. So tinetest nila yan ng ilang taon para tingnan kung effective ba siya in the long run, kung matagalang gamit. Kasi baka mamaya mga ilang putok, 2 putok pa lang ay hindi na puputok yung ginawa nila. Yun kasi yung difference ng US at saka China. So may hesitation, kahit ibinebenta nila ng mas mura yun, ay may hesitation yung mga buyer dun sa gawa ng China kasi nga yung testing yun yung wala, kadalasan yun ang wala sa China, no? Kung meron man ay maigsi because nga ang intention kasi nila is mass production always, diba? Nagmamass produce sila ng mas mura pero mas low quality. Probably even the materials na ginamit ay mas malambot. Possible yun, mas malambot. Kasi mahilig sa ganun, diba? Ang dami-daming bakal na binibenta dito sa Pilipinas na from China na yung tinatawag nilang substandard, di ba? Naririnig nyo na mga substandard yung nakukuha, kaya nga sabihin mo na 9mm, 10mm yung bakal, and yet parang pag tinimbang mo naman yung bakal, pag tinimbang mo yung bakal ay mas magaan siya doon sa usual na standard nung bakal na 10mm. Kadalasan gano'n pag China. So that's why marami tayong building materials dito na unlike before na sobrang mahal, yung galing ng China ay sobrang mura kasi nga ampaw, diba? Kung familiar kayo sa salitang madalas nating naririnig na ampaw, normally ampaw yung kanilang mga bakal na gano'n. Ampaw siya, no? Kadalasan. So in short, yung gawang China talaga palagi na lang mass production.
almost everything na makikita natin dito sa bahay, sa trabaho, lahat karamihan dyan, marami na dyan China. Mga gawang China. Which is normally ay mahinang klase, no? May mga printer sila na mahinang klase, even yung cellphone na mabilis, mura nga, mataas yung specs, pero madaling nag-iinit, madaling nasusunog, madaling nasisira, 'di ba? Kasi ang China is mass production nga, mas maraming nabebenta at lower cost kahit kundi yung tubo. Mas okay sa kanila yon, mas upload yung economy nila pagka ganun. So yung balikan natin yung kay Alice Go, ay possible na totoo na planted lang siya, kasi nga kahit sa farm ka pinanganak at lumaki, may memory ka doon na makukuha. Hindi naman pwedeng hindi ko po hindi ko po matandaan, your honor. Palagi na lang hindi matandaan, wala siyang matandaan. Kahit farm yun, hindi naman pwedeng may babuyan ka doon tapos wala namang tao doon kundi ikaw. Mas bata ka pa, ikaw nagpapakain. Ang dami niyang hindi matandaan. So, at saka, hindi kasi siya, pwede kasi yun na totoo na lumaki siya doon. Pero hindi totally, parang zero halos yung memories niya about her childhood. Diba? And I don't know din kung milyonarya kasi siya, multi-millionaire siya, diba? Kung napansin nyo ay kasi doon sa ay meron pa nga silang pangalan nito, helicopter na medyo mahal ang presyo, at saka talagang mayaman talaga sila, no? Mayaman talaga sila. So, kung mayaman kayo kahit papaano, ay yung mga kasambahay ninyo ay marami yun, di ba? Marami yun. So, since hindi rin siya kilala at hindi siya matandaan sa mga schools din, sa mga schools, sa mga addresses na binigay niya, hindi siya kilala doon, ay possible yun na talagang siya, no? Chinese talaga siya na probably pinanta ng China, kasi ang China magaling sa kalokohan, diba? Magaling sila sa kalokohan, totoo lang. Lahat ng kalokohan alam nila. Ako Chinese ako, pati ay really ang tawag doon, kinukontra ko talaga yung style nila. Kasi masyadong aggressive na wala sa lugar, yung kahit nagsasalita ka na nagmumukha kang tanga, pangangatawanan mo yung pagiging mukhang tanga. Kasi nga sabihin na binubomba mo, o kaya in short, halimbawa, binubugbog mo yung isang away mo, tapos sasabihin mo, binubuli kasi ako niyan, tapos inaapi pa ako niyan, ang liit-liit lang niya, binugbog pa ako. Tipong, di ba, yun yung mga nakakatawang statement ng China na kabubuhan, alam naman natin kabubuhan. Sabi nga ay, okay naman na nagsisinungaling, di ba? Okay na nagsisinungaling, kaya lang yung kasinungaling kasi ay near to reality para maging katotohanan siya, di ba? Ang totoo ay near to reality or close to reality. Yung sa kanya kasi hindi, ang layo. Sobrang layo. So, at since style nga yun ng ng China palagi, na di ba yung, remember yung natag sila ng wiretapping yung isang diplomat because ni-record niya yung isang meeting na kung saan ay under our law ay bawal yon without asking first the permission, di ba? In fact nga sa isang phone calls pa nga lang dito, di
ba? Pagka tumawag yung bangko or tumawag ka sa taga-bangko or kahit saan na may hihingin sa iyo sensitive information, normally sasabihin nila sa iyo na is it okay to record this conversation? Sasabihin or may precaution na kaagad na yung magiging ano nyo doon, yung magiging discussion nyo doon ay recorded for your protection at the protection of the caller or the receiver of your call, di ba? Normally, ganon sasabihin dahil meron nga tayong anti-wiretapping law na kino-cover siya, na bawal siyang gawin without the permission or knowledge of the person being taped or being recorded, di ba? So, nature kasi ng China talaga yon na yung mag-ganon, di ba? Gumawa ng kalokohan. Nature yun ng China. So, that's why kung akong tatanungin, personal opinion ko lang, naniniwala ako na planted talaga yung si Alice. Personal opinion ko lang yun. Dahil, ang dami niyang hindi maalala at ang question din ay biruin mo naging mayor ka tapos ang dami mong hindi maalala, baka sabihin mo sa susunod, halimbawa mayor ko, ikaw ba yung nag-sign nitong kontrata na to na maraming problema at maraming korupsyon, maraming pinading, sasabihin mo I don't know your honor, hindi ko na po matandaan. Pwede ba yun, di ba? Sa isang official ng bansa ay kahit pa paano naman mayroon din tayong mga kilalang bobo, pero hindi naman ganun kabobo, di ba? Hindi talaga ganun kabobo. Sobrang yung kabobohan noon, kung totoo mang ganun siya talaga, ay one of a kind yung kabobohan na yun, di ba? So I doubt na talagang Pilipino, kasi may isang clips nga na parang yung background niya is China, mga Chinese character, tapos nagsasalita siya fluently nung I don't know kung Mandarin ba yung hindi naman ako nagsa-Chinese talaga, so I don't know kung Mandarin yung sinasabi niya at kung pasalitain mo rin siya ng Chinese. But anyway, hindi naman yung pagsasalita ng Chinese ang kine-question natin dyan, because alam naman natin at ako din naman ay lumaki sa kapaligiran ng mga may Chinese, ay kadalasan talaga sila nag-uusap kahit nagtatagalog, all of the sudden bigla na lang yan magsasalita ng Chinese, either Mandarin, Cantonese, or ano po ba yung isa? Basta marami yung parang Pilipino lang yan, marami silang dialect doon. So, hindi naman yun kaya lang sobrang tatas niya na magsalita ng Chinese. Sobrang. Parang wala na siyang accent na Pilipino. But anyway, again, hindi yun nga yung basis. Ang basis natin ay yung mga question and answer na binato sa kanya na hindi niya masagot ng ayos. So, doon tayo nang gagaling kung bakit feeling natin ay hindi talaga siya Pilipino at feeling natin ay linanta talaga siya ng China, no? Linanta talaga siya ng China for a spy. Possible yun, a spy. Kasi yung China notorious sa ganyan, diba? Notorious siya dyan. In fact, isa pang nakakabwisit, diba, yung napanood kong news clip kagabi na naghulog ng pagkain, diba, yung since nga hinaharangan palagi ng mga Chinese yung pinapadala natin pagkain dun sa mga tao dun sa BRP Sierra Madre, ay hinaharang ay nagawa ng ibang style yung Philippine military na
dinadrop na lang yung mga food at saka supplies nila, di ba? Sa tubig. Kaya lang, ang nangyari, inabangan siya nung mga Chinese at ninakaw pa yung pagkain nung na inihulog doon at saka mga supply, di ba? Hindi ka ba naman talaga gago at kalahati, di ba? Eh, sobrang panggagago yun. At ewan ko kung bakit pumapayag yung Pilipinas na gaganong-ganunin ka. Tapos wala silang pakialam kung mabangga ka or ano. Di ba? Di ba nakakainit ng ulo? Totoo lang, nakakainit ng ulo yung news clip na yun na may dalawang Chinese na speedboat doon na nakikipagagawan doon sa maliit na uh, I don't know kung motor boat ba yun o speedboat din ng Philippine Coast Guard yung kumuha ng pagkain. So asan na ba yung yung mga Abu Sayyaf? Di ba kayaan nyo nang gumala-gala doon yung Abu Sayyaf saka yung mga New People's Army na sinasabing makabayan sila di for the sake of our own country di hayaan nyo sila na sugurin yung mga Chinese. Diba kasi nakakainit ng ulo although yun ay pag-umpisa ng gera pagka ginawa mo yun. Naiintindihan ko naman kung bakit sobrang pagtitimpi dahil nga sabi ng China ay kaya nilang pulbusin yung Pilipinas without going to the Philippines, di ba? Kahit hindi sila pumunta ng Pilipinas, kaya nila tayong pulbusin. Kasi nga yung mga missiles nila doon ay long range kasi yun. Samantalang yung mga pinagkukuha natin, mga short range lang yun. Kailangan mong lumapit dun sa China para maibato mo yung missiles na yun. Since long range yung sa kanila at pare-parehas kayo may radar, ang possibility ay yung of course i-counter mo yung itatapon sa iyo na kaya pagdating mo dun bago ka makalapit dun wala ka ng bala. Totoo yun, wala ka ng bala, di ba? Unlike kung meron tayong remember yung sa Egypt at saka sa Palestine, di ba? Mahal-mahal nung sa Palestine na ginagamit nila na pang-intercept ng mga ibinabatong missile. Tapos babatuhin lang ng halos quitis. In terms of price parang babatuhin ka ng quitis, sasabugan mo ng granada. Tipong ganon. Or baka mas mahal pa doon. So ganon yung nangyayaring laban doon. Kaya sa patagalan ng laban ay matatalo yung Egypt, no? Matatalo yung Egypt kung hindi niya talaga susugurin yung Palestine. That's why sinugod na niya yung Palestine. So ganun yung mangyayari probably sa Pilipinas kung makipag-gira siya sa China. But then again, hindi naman yun reason. Hindi yun reason para magtanga-tangahan na lang tayo, di ba? Tanggapin na lang natin kung ano man yung gustong gawin ng China sa atin. So hindi siya magandang ito na naman adik. Itong mga malimos na to, tingnan mo. Ang bagal-bagal niyang ang bagal-bagal niyang lumakad. Pagka palapit doon sa sasakyan. Pero ayun, may kakilala siya doon biglang bumilis na ilak. Para lang makahingi ng ng limos. Diba? Tapos kinakalog-kalog niya kasi binigyan ko lang siya ng piso. Kasi okay lang naman magbigay tayo ng limos. So, sa mga taong alam natin na mahina talaga, hindi katulad nun, lakas-lakas pa. Hindi pa naman matandang-matanda ay namamalimos na. Patay doon, no? Hindi naman sabi nga nila mahirap din naman mag-judge doon sa
hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Kasi baka naman gusto nila magtrabaho pero wala namang nagbibigay sa kanila ng opportunity para makapagtrabaho. So, ba't ako nagbabase lang ako dun sa dalaw kasi niya. Mabagal siyang lumapit dun sa sasakyan ko nung mangingi siya ng pera. Tapos nung nabigyan ko na, kinalog-kalog yung pera. Tapos umano na. Tapos bumilis na yung lakad kasi tinawag siya ng kasamahan niya. At parang yung kasamahan niya naman ay hindi pulubi. So, ganun. But anyway, mabalik lang tayo dun sa style ng China. So, ganun yung kadalasan. In fact nga, yung Senate inquiry na pinasara nila yung Huawei ay nakita nila na nag-ano yung ano, no? Parang yung information na nakukuha nila ay ginagamit nila to spy US, no? To spy US. So, ano sila doon? Kilala sila sa pagiging ganun yung mga Chinese. Remember nung bata pa ako talagang bilib na bilib ako sa mga Chinese kasi nga magaling sila sa martial arts. Tipong naglalaban sila sa ibabaw ng dayami or ng buhay na damo or sa ibabaw ng bamboo or sa ibabaw ng ilog. Sa ibabaw na hindi lumulubog. So, diba, noon sila sa ganyan ng mga movies. At mga tayo dun sa mga style nila ng paggawa ng movie na ganyan. So, at considering nga na galing din akong na ang blood ko nga rin ay may Chinese blood din naman ako. Because my mother is Chinese din naman. So, kaya lang di ba nakakalungkot. Actually, hindi naman siya ugali ng mga Chinese. In fairness naman sa mga Chinese, hindi nila yan ugali. Ugali lang yan ng mga nakaupo ngayon na Chinese officials. No? Kasi nga very dominant. Diba? Kasi nga lumalaki yung economy nila. Sila yung, I think, sinasabi lang na number 1 ngayon ang US economy. But I think in terms of yung maybe inaano lang nila yan na kinukontrol lang nila yung statement na yan. But in reality baka ang pinakamalaking economy sa ngayon ay China, no? Feeling ko ay number 1 na ang China in terms of economy. Kasi nga nagamit nila ng maayos yung kanilang yun yung tinatawag na paano mo gamitin yung isang bagay na pabigat sa yung kinukonsider na pabigat. Ano ba yung pabigat na sinasabi ko? Yung tao, di ba? Ang dami nilang population. Nung una, hirap na hirap yung bansa ng China dun sa population niya kasi nga ang dami niyang papakainin, ang dami niyang bibigyan ng trabaho. At yun yung dati ay yun yung problema niya na naging positive impact nung naisipan nila na gawing opportunity yung pagkakaroon ng maraming tao kaysa sa maging parang disaster sa economy nila kasi ang dami nilang papakainin. So nagamit nila yung mga manpower niyo para makapag-hikayat ng mga investor kasi mura yung manpower nila sa China talaga. Mura talaga yun. So, mahirap kalabanin because kung bumabayad tayo dito ng 600, baka 300 lang ang binabayad nila doon sa kanilang mga tao. So, in terms of kung mag-invite ka ng mga investor, ay mas makakahikayat ka ng malaki kung ang production cost mo ay mas maliit. So, ibig sabihin, ang production cost is machine, at saka power. Yan yung kadalasan na part ng production cost, no? Ang pinakamalaki nga dyan ay yung manpower at saka yung ang
pinakamalaking gastos diyan ay manpower at saka yung electricity. Yung nagpapatakbo ng mga machines. So kadalasan yun ng ano, yung ano nila no, bintahin nila over the other country no, na mas mura nilang napuproduce yung mga item dahil marami silang tao. Malapit na actually ako sa opisina. Sinara na naman nila yung daan doon. That's why ikot na naman ako. So hopefully lang meron tayong parking doon sa katabi. Para hindi na tayo lumayo kasi sobrang gastos talaga, nadudoble yung gastos ko. Gastos na ako. Mas mahal kasi yung dalawang tricycle no. 80 to 100 ang nagagastos ko back and forth para dun sa parking ko. That's why kung makakakuha tayo dun ng parking na malapit ay mas madali natin or makakasave tayo ng 80 to 100 pesos na beer. Kung makakakuha tayo dun ng hopefully wala yung service namin doon. Kasi may service yung department ko, purchasing. May service siya doon na BIOS. So yung BIOS na yun ay since nga for managers yung parking ay yung BIOS ay nasa labas. So pag hindi pa siya ginagamit ng mga staff ko, siya yung nakaharang dun sa side ng opisina. So ang mangyayari, hindi na maparkingan yung area na yun. Kasi nag-uumpisa yung trabaho namin 9 to 6 din. So medyo I don't know. But hopefully makapasok ako dun at makapag-park tayo dun sa kasi kailangan lumapit tayo kahit papaano. So, yun na lang muna. Muna ako. Magtatahimin lang ako kung walang parking. Kailangan ko umalis muna. So, at lumipat sa kabila. So, yun lang. Thank you.